hindi nakaabala itong malunggay sa mga katabi niyang halaman dahil kukuhaan lagi ng dahon. Pag yung dahon ay ayos na, babawasan agad. Pag hindi, ay kakanlungan niya yung ibang halaman. Oh. Tingnan nyo, oh. Paano pa makakakanlong yan kung ganyan? Kaya kahit ito'y malimit, ay okay lang. Basta babawasan ang dahon. Oh, nakarami tayo. Nakarami eh, oh. Ito yung ating puno na kanon naging balag. Ang problema na ito ay sobrang dami, hindi ko nabawasan ng sanga. Bawasan na lang natin ang dahon. Wala akong time na magbawas dito ng sanga ngayon. Yung dahon pwede nating bawasan. Ang sarapan din gulayin pag murang-mura. Kahit ito, bumalikot na siya. Bawas. Ang malunggay kasi kan, dahon-dahon lamang yung ilagay mo, ayos na siya. Sa sunod, dito na ang putol yan. Kasi pagka dyan, mataas na rin, oh. Murang-mura pa. At yung hindi siya nakaabala sa papaya. Yung papaya natin ay tuloy-tuloy ang buhay niya. Lumiliman yung papaya dito, naiinitan din ito, gumaganda pa rin yung malunggay. Ay malunggay, papasingit-singit lang. Kahit may mga iba kayong halaman, pwede kayo magtanim ng malunggay. Siguro ang kapal eh, oh. Bawasan lang natin ng ganyan rin. Bawasan natin. Kasi pag hindi binawasan, eh kulang din yung ban. Abala din doon sa ibang halaman. Ganyan ang binawasan natin. Ay, lalago yan. Okay, nakakuha tayo ng ganito karami sa ilang punong malunggay sa ating mga halaman para hindi makanlungan ang ibang halaman. Salamat po sa pagsubaybay sa Natural Wellness, si Pastor Vito.